Uy Vic, nakita ko ikaw na naman ang top agent natin ngayon ah. Nax, paturo naman ang technique mo, tol. Ganun talaga, Frank. Simpleng karisma lang ang pinapaandar dyan. Ayaw mo kasi maniwala nung una, yan tuloy, naungusan kita. Hindi ka na mamayabang ano, tol, ha? Pero sa dami ng komisyon mo, baka pwedeng palibre naman. No problem, akong bahala. Ililibre ko kayong lahat mamaya. Inuman tayo sa pub. Sa malakas na anunsyo ay napahiyaw sa tuwa ang mga kasama ni Victor sa agency. Pag-inom lagi ang ginagawa niyang selebrasyon sa tuwing nangunguna sa ranking. Sa ilang buwan pa lang na pagpasok ng lalaki, nalalagpasan na niya ang kota na binibigay sa kanya. Maging ang kaibigan nitong si Frank na ilang taon ng insurance agent, hindi man lang pumapaldo sa pagkuha ng kliyente gaya niya. Tol, one of these days kailangan mo akong turuan ng mga style mo. Alam mo na, mga anak na naman si Esme. Kailangan talagang makarami ng benta. Ay tol, kung mangungutang ka, hindi kita maaabutan. Makakasira sa reputasyon ko kapag nagpautang ako ng kaibigan. Kasama yan sa tinuturo ko sa mga kliyente ko. Huwag magpautang sa malapit na kaibigan kung ayaw mong lumubog kasama sila. Sali ka na lang kaya sa mga lecture ko. 1,000 lang membership. Parang loko naman to. Hindi naman ako mangungutang sa'yo eh. Alam ko na ugali mo, no? Tips lang kasi para lang makahikayat ako. Para ka namang hindi tropa niyan eh. Hindi na nakakagulat kung bakit ka ganyan. Nasabi ko na ang golden technique ko eh. Hindi mo ma-pick up agad? Ha? Nagkibit-balikat si Victor at lumagok ng beer. Tinignan niya ang kaibigan at pagkaraan ng ilang sandali, saka lang napagtanto ni Frank ang kanyang gustong iparating. Mula kasi nang madiskubre ni Victor na bumebenta sa mga tao ang mga lecture tungkol sa pera, ginawa niyang instrumento yun para ipasok ang pagbenta ng insurance plan. Nakuha mo na ba ang ibig kong sabihin, tol? Ganun pala yun. Di kailangan ko lang mangumbinsin ng tao para patulan yung subscription tapos okay na. Goods na ako nun? So, paano pala ako makakakomisyon? Hindi lang ganun kasimple, tol. Alam mo, sumama ka na lang sa akin bukas para makita mo ng personal kung paano ako mag-magic. Kinabukasan, totoo nga ang sinabi ni Victor. Sinabay niya si Frank sa simula ng kanyang trabaho. Ilang minuto pa lang pagbukas ng agency, may naghanap na agad sa kanyang kliyente para mag-inquire. Halata na ang kasimplihan sa babae pagkapasok pa lang. Ngunit alam ni Victor na hindi dapat manghusga base sa suot. Ikaw ba si Vic? Medyo malayo ang opisina niyo pero gusto kong personal ka makausap kesa magbasa lang sa online course. Medyo hindi kasi ako marunong sa ganun. Pagkatapos harapin ang kliyente at magpakilala, inanyayahan niya muna ito sa kanyang opisina. Doon, pinaupo niya ang babae at sinundan naman siya ni Frank. Ito na tol, watch and learn. Hello Ma'am Lani, buti na lang at nahanap niyo kami. Tamang choice na kayo mismo ang pumunta rito. Talagang matututukan po natin ang gusto niyong kuhaning plan. Sa totoo lang sir, hindi ko alam kung saan magsisimula. Lagi ako nanonood ng vlogs niyo eh. At bawat post niyo may punto po. Pero hindi ko talaga alam kung saan magsisimula. Pumunta lang ako ngayon dito para mag-inquire muna sana kung pwede. Ay naku ma'am, huwag kayong mag-alala. Kaya nga ako nandito para tulungan kayo eh. Trabaho ko po ang i-assist kayo sa mga hakbang kung paano ma-secure ang perang pinaghirapan nyo. Kung gusto nyo pong pag-isipan muna o umatras pagkatapos ng paliwanag ko, nasa sa inyo po ang desisyon. Wala pong pressure, okay? Napanatag sila ni sa sinabing yun ni Victor. Kaya naman magaan ang daloy ng kanilang usapan. Pinanood ni Frank kung paano magtrabaho ang lalaki. Una ay pagagaangin niya ang loob ng kaharap. Mag-aastang kaibigan para malaman ang impormasyon tungkol sa pagmumula ng pera ng kliyente. At panghuli, kung sino-sino ang maaaring makinabang dito. Salamat po talaga sir sa oras niyo.
titignan ko po muna siguro ang sitwasyon bago magbigay ng desisyon. Medyo malaki-laki po kasi ang kailangan ihulog buwan-buwan kung sakali. No worries, Ma'am Lani. Pero bago ka umalis, may itatanong ako. Saan mo nakikita ang sarili mo 5 taon mula ngayon? Nandito pa rin. Nagtatrabaho para sa pamilya ko sa probinsya. Hindi sa tinatakot kita, ah. Pero paano kung hindi natin masiguro at nawala ka bigla sa susunod na taon? Paano ang pamilya mo? Sasapat ba ang panghuling sweldo mo o tinago mo sa bangko para sa kanila? Paano kung nagastos mo yun sa iba at wala kang naitira para sa mga magulang at kapatid mo nag-aaral pa? Dagdag pa ang gagastusin sa maaaring pagkawala mo. Ayoko mag-isip ng masama, ah. Pero paano kung maubos sila doon pa lang? Hindi ko naisip yon. Ngayon ko lang naisip ang tungkol sa bagay na yon. Natatakot na tuloy ako. Paano ba mag-apply dyan, sir? Kaya ako nandito, Ma'am Lani, para matulungan ka na alagaan ang mahal mo sa buhay. Maging ako nung una, hindi naiisip ang kinabukasan eh. Basta may naahawakan akong pera, sapat na. Pero hindi pala dapat ganun lang. Dapat may plano tayo sa lahat ng bagay. Lalo na't breadwinner tayo. Tama po kayo. Sige po, isusugal ko na to. Para din naman sa kanila tong gagawin ko. Natapos ang umaga na yon nang may dagdag na kliyente si Victor. Napapirma nito si Lani sa insurance plan. At ang babae naman, umuwing mugto ang mata dahil sinundan pa yun ni Victor ng usapan tungkol sa pamilya. Grabe, pambira, pati ako parang gusto na rin kumuha ng plan sa'yo, tol. Ganun pala ang teknik, no? Pero totoo ba yung sinabi mo na breadwinner ka? Akala ko ulila ka na tapos mag-isa ka lang sa bahay mo. Siyempre, loko-lokohan na lang. Tuli, isa lang naman ang alam kong style eh. Depende rin kasi sa kliyente yun. Ang key, dapat kilalanin mo muna. Paano? Meron kasing mapera pero medyo tanga sa paggamit. Kaya takutin mo tungkol sa security ng pera nila. Kapag mapera naman pero puro trabaho lang ang alam, takutin mo na di nila mapapalago at masasayang lang. At gaya nung kanina, mapera pero hindi iniisip ang sarili at puro pamilya ang bukang bibig. Kaya tinakot ko gamit ang pamilya. Di yun, hindi na naka-atras. Sundin mo lang ang mga sinabi ko at makakarami ka ng benta. Sa mga araw na lumipas, pansin ang pagdagdag ng mga kliyente ni Frank. Dahil sa payo ng kaibigan niya yon. Ngunit wala pa rin yon sa mga nakukuha ni Victor. Laganap ang pagkalat ng kanyang kawang gawa at dahil doon, binansagan siyang maniguro. Ngunit hindi alam ng lahat na nahuhulog lang sila sa patibong ng lalaki. Ate, sigurado ka na ba dyan? Bakit hindi mo nalang itago sa bangko gaya ng dati? Para kasing ikaw mismo ang humahabol sa kamatayan eh, kapag kumuha ka ng life insurance ngayon. Iba to, bunso. Nasabi sa akin ng agent na may tsansang lumago rin ang pera ko, kaya hindi na ako talo. Magtiwala ka na lang kay ate, okay? Basta nasabihan na kita ate ha. Nag-aalala rin sila mama sa'yo. Malaking pera din yun kada buwan kaya mag-iingat ka ate. Gumana ang taktika ni Victor at naging tuloy-tuloy ang paghulog ni Lani sa insurance. Ilang beses man siyang pinigilan ng kapatid, lalo't malaki ang hati sa sweldo niya ang kinukuha para ihulog dito buwan-buwan. Walang nakahadlang sa desisyon ng babae dahil pera niya naman ang usapan. Noong ma-promote pa si Lani sa trabaho, tila naamoy ni Victor yun at pinatawag to sa panibagong konsultasyon. Alam mo, Ma'am Lani, darating din ang araw na maiintindihan ng kapamilya mo kung saan ka nanggagaling. Sa ngayon, alam ko nag-aalangan sila kasi wala silang gaanong alam. Pero nandito ako para i-educate ka. Salamat talaga, sir ha. Wala na rin kasi ako malapitan. Lumaki ako sa probinsya kaya nangangapa pa ako rito sa Maynila nung una. Buti na lang at magaan ang pag-angat ko sa trabaho. Ngayon, makakaya ko nang maglaan ng pera para sa susunod na mga bukas. Gaya ng sabi nyo. Yan, tama yan. Buti naman at naalala mo pa mga turo ko. Alam mo sa lahat ng mga kliyente ko, ikaw lang ang lagi nakikinig. Dahil dyan,
may alok ako sa'yo. Simula nang nalulung si Lani sa kakapanood ng lectures ni Victor, naging bingi na siya sa payo ng mga taong nakapaligid sa kanya. At dahil sa dagdag na namang papuri ng lalaki, bukas na nakinig si Lani sa bagong alok niya. Hindi ba kapopromote mo lang? Paano kung i-upgrade kita sa mas mataas na premium plan? Dito, medyo dodoble ang babayaran mo. Pero, ito ang malupit na catch ha. May dagdag na allocation sa payout. 20% nun i-invest namin. At kung lumaguman, babalik sa beneficiaries mo ang pera. Ano sa tingin mo? Maganda, di ba? Pero, Ay nako, Ma'am Lani. Napag-usapan na natin to eh. Ano nga sabi ko? Walang positibong mangyayari kapag pinairal mo ang pagdadalawang isip. Hindi ba may kapatid kang magkukuleyo sa susunod? Magagamit niya yun. kung kukuha ko ng upgrade, panibagong proseso ba? Maghihintay ulit ako sa approval? Ay, hindi na. Dahil malakas ka naman sa akin, pipirma ka lang. Wala kang kahit anong pasikot-sikot. Pareho lang naman na nakalagay. Bali yung upgrade, isasama na lang sa naunang file mo. Labis ang pasasalamat ni Lani sa pag-aakalang mas maganda ang bagong offer sa kanya. Inalok pa nito ng tip si Victor na tinanggihan ng lalaki. Hindi ko matatanggap yan, Ma'am Lani. Sapat na sa akin ang makatulong sa inyo. Makita ko lang na successful ang pinasok nyo. Masaya na ako. Salamat talaga, Victor. Hayaan mo, sasabihan ko ang mga katrabaho ko na lumapit sa'yo. Lingid sa kaalaman niyang parte ng plano ni Victor na papirmahin siya ng bagong kontrata. Isang sakim na kasulatan na magtatali sa kanya sa walang tigil na pagdating ng pera sa kamay ni Victor habang siya'y dahan-dahang nauubusan. Umabot na sa puntong nagigipit na ang babae tuwing singilan. Sa halip na gamiting pansarili ang sahod, napipilitan siyang ilaan yon sa mga premium na aktibong sinisingil sa kanya. Napakamanloloko nyo! Ilang beses ko na kayong tinatawagan pero pinapaikot-ikot nyo lang ang usapan. Kapag singilan ang bibilis nyo, pero kapag kailangan na namin ng pera hindi na namin kayo mahagilap. Ilabas nyo si Victor! Wala pa nga ho siya dito, ma'am. Hindi niyo po kailangan manggulo rito. Ako nang bahala rito, Frank. Balikan na sa trabaho. Ma'am, ano po bang concern niyo at baka makatulong po ako? On leave po ngayon si Victor kaya hindi po siya makaka-assist sa inyo. I'm deeply sorry for the inconvenience. Kumalma man saglit ang ginang na sumugod sa opisina ni na Victor, hindi pa rin ito tumigil sa paghanap ng sagot sa kanyang problema. Inulit nito ang litanya tungkol sa pahirapang pagkuha ng insurance claim kahit na kumpleto naman siya sa bayad. Hindi kasi inaasahang magkasakit siya at kailangan niya sana ang pera pambayad sa ospital. Dininig naman niyo ng manager at gaya ng nakagawian, nilahad ang mga papeles na kakailanganin. Naiintindihan ko po, ma'am. Bali sa mga ganitong senaryo, kailangan po nating sumailalim muna sa proseso. Itong mga papers po kailangan natin pirmahan. Makiki-coordinate po ang kumpanya namin sa ospital at magiging under investigation po ito. Kailangan lang po nating hintayin ng approval. Ha? Napakarami naman yata nito. Hindi ko pa maintindihan na nakasulat. Akala ko ba kapag kailangan ko ng pera, pwede ko nang kunin. Ano tong mga to? Ganun nga po ang sistema, pero may sinusunod po kaming patakaran Pasensya na po, ma'am. Pwede niyo pong balikan ang pinirmahan yung kontrata. Nakasaad puro na mga rules. Or mas maigi pong hintayin natin ang agent na nagbenta sa inyo ng insurance. Ay talagang haharapin ko ang lalaking yon. Maraming pinangako pero ganito naman pala kahirap kunin ang perang pinaghirapan ko. Naglolokohan yata tayo rito. Sa kabilang banda, masayang lumalaklak si Victor ng samot-saring alak na naisin niyang bilhin. Habang sa bisig niya, may magandang dilag. Tiba-tiba siya sa komisyon na nakuha dahil halos lahat ng kakilala ni Lani hinikayat nitong lumapit sa kanya. Maluwag din na hinayaan siya ng kumpanya na magbakasyon dahil sa sales na kanyang pinapasok.
Ang galante mo talaga, Vic. Kaya gusto ko kapag pumupunta ako rito eh. Hindi ka kuripot gaya ng iba. Thank you, babe. Ganun talaga. Iniipon ko kasi ang oras at pera ko para malaya kang gumastos kapag kasama ako, babe. Lagi kang nangyayamanin eh. Parang hindi ka nauubusan. Babe, ano man trabaho mo? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na sa finance ako nagtatrabaho? Yung totoo kasi. Illegal yan oh. Atin-atin lang naman. Hindi ako magsusumbong. Kilala mo naman ako, babe. Well, hindi ko masasabing illegal. Talagang may teknik lang ako na gumagana kaya may mga naiisahan. Nagulat man sa revelasyon na yon ng babae ni Victor. Hindi na yun bago sa kanya. Dahil lasing na ang lalaki ay madulas nitong ikinwento ang totoo. Hindi ka ba malalagot sa ganun, babe? Paano mo yung malulusutan? Hindi naman. Ilang taon ko nang ginagawa yun eh. Pirmado ang kontrata kaya kung babalikan man nila akong kasuhan, sila pa rin ang talo. Sa bagay, pero kawawa naman sila. Malaking pera din yun ah. Hindi ka ba nakukonsensya kahit slight? Babe, matagal nang hindi patas ang mundo. Talagang mga tanga lang ang mga yon, kaya naluloko. Kung babasahin naman nilang mabuti ang kontrata, malalaman nilang naisahan sila. Pero aanhin mo kung sadyang mangmang. At huwag ka maawa, okay? Sige ka, kung hindi na ako manloloko, paano na ang pampaganda at bags and shoes mo? Oo nga no. Nakalimutan ko. Sa bad boy talaga ako nahulog. Good job ka dyan, babe. Pagkabalik ni Victor sa trabaho, hindi lang isang reklamong dumating sa kanya. Nasundan ng naunang ginang na hinahanap siya at iisa lang din ang kanyang agarang sagot. Nasa kontrata ang mga kailangan nitong malaman. Gaya ng dati, madaling nalusutan ng lalaki ang ginawa niya. Talo na naman na umuwi ang mga kliyente. Walang magawa dahil mahina ang laban sa matibay na kasulatan na sila mismo ang pumirma. Grabe, halos maging dragon na yung mga sumusugod dito. Kahit kami napapatago sa opisina eh. Buti naman naayos mo, tol. Panay balik niyan dito nung nakaraan eh. Wala kayong dapat ikabahala. Para naman kayong bago rito. Hawak natin ang alaso. Ano bang laban nila sa ganun? Kahit na, tol. Nakakatakot na hindi sa lahat ng oras ay makakalusot tayo. Napag-isip-isip ko rin itong nakaraan eh. Titigil na ako sa panluloko, tol. Babalik na lang ako sa normal na pagbebenta. Napag-usapan na rin naman namin to ni Mrs. eh. Sayang din ang dagdag kita, tol. Pero ikaw ang bahala. Ibig sabihin lang, mas maraming benta para sa akin yan. Kung may plano kang tumigil, tol, pwede naman. Hanggat maaga pa. Magbago na tayo. Wag mo na ako idamay, okay? Oks na ako rito. Matigas ang ulo ni Victor. Hindi niya maintindihan ang ganong pag-iisip ng mga tao sa paligid niya. Hindi dumaan sa utak niyang maling gawain ang bagay kung saan siya magaling. Aktibo pa rin si Lani sa pagtatrabaho at paghulog sa insurance. Habang ang ahente na pinagkakatiwalaan niya, winawaldas lang ang malaking bahagi ng kanyang perang pinaghirapan. Malapit nang umabot sa 5 taon yon. Akala niya makikita niya ang bunga ng kanyang pera kapag tumagal. Ngunit sa kasamaang palad, may nangyaring masama. Dulot ng walang tigil na pagtatrabaho, siningil siya ng kanyang katawan. Hello ate, sa wakas nasagot mo na. Ilang beses na akong tumatawag pero hindi kita makontak. Hindi Anton, si Patricia to. Kaibigan ako ni Lani. Sorry kung ngayon ko lang na-check ang gamit ni Lani ha. Ngayon ko lang na-charge ang phone niya eh. Sinugod kasi namin siya agad sa ospital. Maluba ang kalagayan niya ngayon. Ano? Ano nangyari kay ate? Saan ospital siya dinala? Sinabi ng katrabaho ni Lani na natagpuan na lang itong nakabulagta sa kwarto. Sabi ng doktor, dahil daw sa kakulangan sa pagkain at tulog kaya nahimatay. Iuuwi na sana nila nung una dahil ayaw niyang magtagal doon. Ngunit naulit ang nangyari. Nang ma-check up, nalaman na matagal nang may sakit sa puso si Lani. Hindi siya pwedeng magpagod sa ngayon at inoobserbahan siya. Salamat po sa pag-alaga sa ate ko.
Pupuntahan po namin siya agad ngayon. Gulat na gulat ang pamilya ni Lani nang marinig ang balita. Nang malaman kung saang ospital ito dinala, agad silang lumuwas para daluhan ang babae. Kaawa-awa ang lagay nito. Labis ang ipinayat niya at halos umimpis na ang mukha. Doon nila napag-alaman na lagi nitong tinitipid ang sarili. Hindi man ito tumigil sa pagpapadala sa pamilya, nabawasan naman ang halaga ng kanilang tinatanggap buwan-buwan. Hindi nagreklamo ang pamilya niya kahit ganon. Iniisip nilang dapat lang yun dahil buong akala nila'y ginagamit ni Lani ang pinagkakakitaan sa sarili. Ibang-iba pala ang mapait na katotohanan. Ilang beses ko na siyang napagsabihan na huminay-hinay sa pagbabad sa trabaho, pero hindi siya nakikinig eh. Para siyang may nahabol lagi at nagagalit siya kapag pinakikialaman ko pa. Pasensya po talaga. Wala ka pong kasalanan, ate. Matanda na si Ate Lani. Alam na niya ang ginagawa niya. Kung tutuusin dahil sa amin kung bakit siya grabe kumayod eh. Kung mayaman lang sana kami, hindi niya na kailangan lumuwas pa rito. Ayan tuloy ang nangyari. Huli na naming nalaman. Tahimik lang na umiiyak ang nanay ni Lani habang nasa tabi ng anak. Ang tatay naman nila nanatili sa probinsya para asikasuhin ang natirang negosyo. Gipit din sila sa pera kaya ang dalawa lang ang bumiyahe pa Maynila. Hindi na nila makausap si Lani sa labis nitong panghihina. Mas lamang ang oras na tulog ito. Sa halip na bumuti ang lagay, lalo lang lumubha. Ang akala nilang sakit sa puso, mas may ilalala pa pala. Nakausap ko na po ang doktor. Kailangan na pong operahan si Lani sa puso. Kaya lang, ubos nang natira niyang pera sa bangko. Tumulong na rin kami mga kaibigan at katrabaho niya, pero kukulangin pa rin. Wala na rin po kaming pera, ate. May kinuhang insurance si Ate Lani. Baka pwede po yun. Kaya mo namang tignan ang insurance niya, Anton. Alam kong karamihan sa sweldo niya doon na pupunta. Baka pwede natin magamit yun. Hindi naman pwedeng ako mag-asikaso dahil hindi ako kapamilya. Sasamahan kita, huwag ka mag-alala. Ganon nga ang ginawa ni Patricia. Kinabukasan, sabay silang pumunta sa insurance company na tinutukoy ni Lani. Saktong nandun si Victor. At gaya ng nakaraan, nilahad lang nito ang sandamakmak na papeles para sa claim. Baka pwedeng urgent to, sir. Nasa critical pong kalagayan si Lani. Hindi na po makapaghihintay ang operasyon kung sakali mang asikasuhin namin to ngayon. Ang patakaran ay patakaran, ma'am. Alam po ni Ma'am Lani ang pinasok niya at makikita niyo dyan sa kontrata na aprobado niya ang mga hakbang na kailangan gawin. Hindi ba kapag emergency pwedeng ilabas tong pera? Bakit parang ayaw mo kaming tulungan, ha? Pera naman ng ate ko yan, ha? Trabaho niyo to pero kami ang magpapakahirap? Kumalma po kayo, sir. Gusto ko maibigay sa inyo agad. Naiipit din ako sa sitwasyon. Balikan niyo na lang po kami kapag tapos na ang proseso. Hindi nagtagumpay sa unang punta si Anton. Wala siyang magawa kundi matyagang lakarin ang papeles ng kanyang ate. Yun nga lang, nang matapos na ang investigasyon bago pa makuha ang emergency claim, huli na ang lahat at lumubha na ng tuluyan ang sakit ni Lani. Pagkarating ng pera, natuloy ang operasyon. Subalit sa kasamaang palad, hindi na umayon yon sa katawan ng pasyente. Sa katagalan ng paghihintay, bumigay ang kanyang katawan at nauwi yon sa kanyang pagpanaw. Sorry ate, kung sana hindi ko na lang pinagpilitan na mag-aral, hindi ka aabot sa ganito. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Anton. Kung may kasalanan man dito, yun eh ang manlulokong ahente na yun. Kung maaga lang sana nilang binigay ang pera na para kay Lani, baka kasama pa natin siya. Hindi ako makakapayag sa ganito, ate. Dapat managot ang lalaking yun. Pareho lang tayong galit pero kailangan muna nating unahin ang lagay ni Lani. May oras din sila. Nagdadalamhating inasikaso ng pamilya ni Lani ang kanyang pagkawala. Hindi nila akalaing sa isang iglap,
mawawalan sila ng mahal sa buhay. Nagkaproblema nga lang sa bayarin dahil naisa nang dalhin ng pamilya si Lani sa probinsya nila para doon ilibing. Lumapit sa pangalawang pagkakataon si Anton sa kumpanya ni Victor. Diretsahan niyang sinabi ang gusto dahil ayaw niya na ng paligoy-ligoy na naman siyang kausapin ng lalaki. Nandito ako para kunin ang death claim ni Ate Lani. My deepest condolences po sa nangyari, sir. Ito po ang form. Pakilagyan na lang po at pakibasa ng death certificate ni ma'am. Ilang araw na naman ang itatagal nito? Mga 30 to 60 days po ang verification process. Pero sisiguraduhin ko na mapapabilis ang proseso. Hindi gaya ng dati na nagawa silang paikot-ikutin. Agad nitong ipinroseso ang death claim ni Lani. Ang problema nga lang, kailangan nilang maghintay. Wala namang question yung tinanggap ni Anton. Mabuti na lang, mababait ang kaibigan ni Lani at nagtulungan silang mag-ambagan upang maipadala na ang kawawang dalaga sa kanyang huling hantungan. Parang nauwi rin pala sa walang pinaghirapan ni ate. Kahit ngayon sa lamay niya, hindi niya nagamit ang perang walang pahinga niyang tinrabaho. Dapat pala mas pinigilan ko siya dati. Sa araw ng libing, ang sanay mapayapang huling pamamaalam ni Lani na uwi sa gulo. Biglang sumugod ang mga kabarangay ng yumaong babae sa kanilang bahay para magreklamo. Ang mga taong ito, ang mga hinimok ni Lani para kumuha ng insurance. Ngayon, kahit wala na ito, siya pa ang sinisisi kung bakit pahirapan ang pagkuha nila ng kani-kanilang claim. Hindi na kinaya ni Anton ang mga nangyayari, lalo pa nang lumuwas uli siya para sana idulog yon sa insurance company at narinig ang usapang nagpaigting sa kanyang galit. Balita ko simula nung namatay yung Lani, sunod-sunod na rin yung sugod ng mga kliyente mo, Tola. Paano ka na yan? Ako pa ba? Petiks ako ngayon kasi wala naman silang magagawa eh. Kainaman na namatay yun, di may masisisi sila sa katangahan nila. Grabe ka naman, Tol. Hindi ba sila yung may pinakamaraming nahatak para bumili ng insurance sa'yo? Hindi ka man lang ba nakiramay? O kaya kahit padala mo ng bulaklak? Hindi lang siya ang unang patay sa mundo, Tol. Bakit ko pag-aaksayan niya ng oras? Makukuha rin naman ng pamilya niya ang pera eh. Yun nga lang, mas marami pa rin ang parte ko. Uy, iba na yan, Tol. Medyo nakakatakot ka na mag-isip. Praktikal lang ako, no? Talunan ka kasi kaya mananatili kang lugmok. Diyan ka na nga. Magbibilang lang ako ng pera kong paldo. Halos magsugat ang kamay ni Anton sa pagkakangit-ngit sa galit niya sa narinig. Subalit hindi niya hinarap si Victor dahil alam niyang malulusutan lang yon ang lalaki. Sa isip-isip niya, namumuuna ang plano kung paano ipaparanas dito ang malubhang paghihiganti. Kung wala lang sa iyong buhay ng ibang tao, pues ipaparamdam ko sa iyong sakit na mas malala pa sa inaakala mo. Isang buwan pagkatapos mailibing si Lani, dumating ang perang payout at death claim nito. Malaki man kung tutusin, sapat lang ang perang yun pambayad sa utang na ginastos sa ospital at libing ni Lani. Alam ni Anton na kulang yun sa napagkasundoan at nakumpirma niya ang hinala nang tignan ng records ng ate niya. Mas lalo tuloy tumibay ang kanyang balak. Pagbabayarin kong gumawa sa iyo nito, ate. Pangako ko, hindi ako titigil hanggat hindi siya lumuluhod sa lusak. Pagkatapos mangako ni Anton sa puntod ng kanyang ate, sunod niyang pinuntahan ang kanilang bahay. Kinuha niya ang kakailanganin. Sakto namang wala ang magulang niya at pumalaot na. Nang makitang maliit na garapon na naglalaman ng pinatuyong manika, sinilid niya yun sa bulsa kasabay ng aklat na may dasal. Mabuti na lang at hindi tinapon ng magulang niya mga lumang gamit ng kanyang yumaong lola. Sa hindi mabilang na pagkakataon, lumuwas siyang muli.
Hindi na para maayos na makiusap, kung hindi maghiganti para sa kanyang ate. Oh, naparito kayo ulit, sir. May concerns pa po ba kayo sa insurance ni Ma'am Lani? Nandito ako para tanungin ka sa una at huling pagkakataon. Nakonsensya ka man lang ba kahit konti sa ginawa mong panluloko sa ate ko? Hindi ko po alam ang tinutukoy niyo, sir. Magpanggap man na walang alam si Victor, amoy na amoy niya ang pagiging sanay nito sa pagsisinungaling. Nang tumalikod dito saglit para may kausapin sa telepono, agad siyang kumuha ng hibla ng buhok mula sa batok nito. Mabilis niyang ginawa yon kaya hindi yun napansin ng lalaki. Huwag ka na magmaang-maangan. Alam mo ang kasalanan ginawa mo. Hindi ko na kasalanan kung tanga ang ate mo. Ako ba ang pumatay sa kanya? Hindi. Kaya wag akong sisihin mo. Umuwi ka na, Toy, bago pa kita ipadampot sa pulis. Nagpatawag ng gwardya si Victor. Payapa mang umalis si Anton sa lugar na yun, ngunit natuwa siya dahil nagtagumpay ang una niyang plano. Pagka-uwi niya sa tinutuluyan ng kanyang ate sa Maynila, sinariwa niya ang mga alaala na maaaring pinagdaanan ng kanyang ate. Doon ay pinatatag niya ang sarili at umusal ng dasal na kanyang daladala. Hinihintay na lang ang talab ng kulam. Nako, ma'am, hindi kayo magsisisi dahil... Hala, Vic, ano nangyayari sa'yo? Napasugod si Frank sa sigaw ng kliyente at natagpuan niya si Victor na parang namimilipit sa sakit. May lumabas na itim na likido sa tenga at bibig nito, kaya naman napalayo ang lahat ng tao sa paligid niya. Maging ang ibang empleyado, nandiri sa nakita. Subukan man niyang pigilan, subalit tuloy-tuloy ang pagtagas ng likidong yon. Wala siyang nagawa kundi ang mag-isang sumugod sa ospital. Pagkarating doon, dinaluhan naman siya ngunit hindi nakatakas sa kanyang panghusga ng nakapaligid. Doc, please, tulungan niyo ako. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Sa ngayon, kailangan niyo po munang itake itong gamot. Bumalik na lang po kayo kung may ibang problema. Sinunod man ni Victor ang payo ng doktor, ngunit hindi niya makita ang paghupa ng sakit. Ilang araw niyang tiniis ang hapdi ng tiyan niyang namimilipit hanggang sa maubos ang gamot na nireseta sa kanya. Isang araw nang pumunta siya sa butika, pansin niya ang pag-iwas sa kanya ng mga tao. Nagtatakip ang mga ito ng ilong at ayaw siyang makalapit. Dagdag pa sa insulto na kahit anong card ang gamitin niya, ayaw gumana. Umuwi siyang nag-aalburoto sabay tawag sa kanyang manager. Sir, bakit decline lahat ng cards ko? Ano nangyayari? Under investigation tayo ngayon, Vic. Lahat ng accounts natin na-freeze, kaya kailangan natin maglaylo. Ano? Paano nyo hindi nagawang lusutan ng ganyang bagay? Marami sila, Vic, at halos lahat kliyente mo. Kaya wag mo kong taasan ng boses kung ayaw mo masisante. Hindi na alam ni Victor ang gagawin at maging sa pagtulog niya, may mga napapanaginipan siyang masama. Sa bawat gabing ipipikit niya ang mata, mukha ng mga kliyente niyang dumaan ang kanyang nakikita. Humihingi ito ng kabayaran at nang isang gabing magising siya sa sobrang gimbal, napasigaw siya sa pagsalubong ng mukha ni Anton. Ano? Takot ka na ba? Nagsisisi ka na ba? Anong ginagawa mo rito? Dahil pa rin ba ito sa nangyari sa ate mo? Ilang beses ko man sasabihin na wala akong magagawa. Patay na siya kaya tumigil ka na. Hindi siya mababalik ng kung anumang ginagawa mo. Alam kong hindi na siya mabubuhay pa, pero sisiguraduhin ko na magbabayad ka. Ngayon, humingi ka ng tawad sa mga taong nagawan mo ng kasalanan. Huwag ka mag-alala, dahil hindi sila aalis sa buhay mo hanggat hindi ka nagbabago. Sa isang iglap, nawala ng malay si Victor. Sa loob ng pagkakahimlay na yon, ay ang paulit-ulit na paglitaw ng mukha ng yumao niyang kliyente. Hindi na niya nakaya kaya napasigaw siya sa kawalan at sinaad ang pagsisisi. Pakiusap, itigil mo na to. Pangako magbabago na ako.
Magbabago na ako! Magbabayad ako! Pangako! Mabilis ang pangyayari ng gabing yun. Simula ng pagbalik niya sa trabaho, inipon niya ang lahat ng ebidensya at isinuko ang sarili sa otoridad. Ang lahat ng perang ginastos at tinago niya, binalik niya sa kanyang mga biktima. Nadamay din ang buong kumpanya na napagtagumpay ang pinasara ni na Patricia kasama ang ibang biktima. Nagtagumpay na tayo, Lani. Sa wakas, nabigay na sa pamilya mo ang perang pinaghirapan mo. Pero malungkot pa rin na wala ka na rito. Sana kung nasan ka man, wala nang sakit at paghihirap. Mamimiss ka naming lahat, Bes. Tutuparin ko pa rin ang pangako ko, ate. Hindi ko sasayangin ang paghihirap mo. Babayaran ko yun pagdating ng panahon. Mag-aaral ako ng mabuti. Magkasamang binisita ni na Patricia at Anton ang puntod ni Lani. Mapait man ang nangyari, ngunit ang mahalaga, unti-unti na silang umaahon. Kumusta pala ang ginawa mo, Anton? Tinanggal mo ba agad ang sumpa sa taong yon? Sa totoo lang, ate, hindi ko na sana gagawin pa. Gusto ko siya magdusay. Pero alam kong hindi yung gugustuhin ni ate kung nandito man yun ngayon. Kaya tinanggal ko. At hahayaan ko na lang na sa batas siya managot. Siguradong proud sa'yo ang ate mo ngayon, bunso. Ilang dekada na pagkakakulong ang pinataw sa lalaki. Hinarap niya ang kaso at hanggang ngayon, pinagbabayaran ito ng malaki. Sa pera man o sa penitensya, pareho niyang binabalikan ang kanyang hati. At dahil mas pinili niyang wag gumawa ng mabuti, sa huli, siya ang dumanas ng paghiganti. Wakas! Shoutout po uli sa commenters ng last story natin. Kina Gia Gigi, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Virginia Divina from Saudi Arabia, Phoebe Ranyada from Olongapo City, Jasmine Vicente, Arlene Torquisa, Mary Grace Shoting, Christina Peru, Raven Tanison, Michelle Gimbo, Ben Abanyo, Jocelyn Morilla, Lisa Takada from Tokyo, Japan, Merly, Reina Aami, Ramel Siraspe, Kim Bara, Yasden Love, Christina Beldad, Chris Gel Mamado, Vivian Baterbonia, Belen Malbas, Mirasol Mujer, Teresa Balino, Reka Jukoy, kina Rachel Galope, Marjorie Martinez, Jana 013, Josephine Beroya from Rosario, Cavite, Erlinda Tonelada, Gladys Bakbak, Delia Catu at sa asawa niyang si Alex Catu at sa anak niya sa Quezon, Lusterio family, Catu family, Alarcon family from Muntinlupa, Elizabeth Dunca from California, USA, User C2N3P, Puresa Tagiwalo, Mary Joy Noble, Janice B1K, Beverly Remeo, Lucy Barangco, Lynn Magdayaw, Yasden Love, Lina Aquino, Virginia Beley, at Corazon Cacalda. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal.